Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi pa man natatapos ang ginagawang pambubuli ng China sa karagatan gamit ang kanilang mga barko na gumagamit ng mga water cannon. Ngayon ay meron na naman silang ibang pakulo na ginagamit upang harasin ang ating mga kababayan sa West Philippine Sea. Bukod kasi sa water cannon, pinalasap naman sa ilan nating mga kababayan ang lakas ng hangin gamit ang kanilang Navy helicopter na pinalipad nila at nagpalutang-lutang sa ere sa tapat lamang ng ating mga tauhan sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Magsasagawa ng mas makabuluhang hakbang ang Pilipinas laban sa China dahil sa patuloy na panghaharas nito sa West Philippine Sea. Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na tinitimbang na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon na ibinigay ng Security Council sa ginanap na high-level meeting nila sa Malacanang. Ayon sa opisyal, ang kanilang rekomendasyon ay matapos ang panghaharas sa mga Filipino scientists at researchers ng isang Chinese helicopter sa Sandy Cay sa Pag-asa Island sa WPS nitong Sabado lamang. Ito ang panibagong panghaharas ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kaya gate ni Malaya, dapat bigyan ng sapat na panahon ng Pangulo para timbangin ang lahat ng opsyon. Subalit nakakasiguro siya na gagawa ito ng konkretong aksyon sa lalong madaling panahon bilang tugon sa harassment ng China. Sa kabila naman aniya ng harassment ng China ay naging matagumpay ang marine resource assessment ng Filipino scientists sa Sandy Cay kung saan nanatili sila doon ng mahigit sa 4 na oras at nakapagsagawa ng scientific study. Noong nakaraang Sabado ay binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang civilian vessels na magsasagawa sana ng resupply sa tropa ng Pilipinas na nasa BRP Sierra Madre. Dahil sa lakas ng pambobomba ay nagkaroon ng malaking pinsalang barkong Unaiza May 4 na ikinasugat ng ilang mga sakay nito. Pero bukod sa pambobomba ng tubig sa ating mga resupply boat, hinaras din ng China gamit naman ng kanilang helicopter ang mga Pilipinong sumusuri sa Sandy Cay 3. Ilan sa ating mga kababayan ang nagtamo ng sugat at galos dahil sa mga tumalsik na mga corals. Habang binobomba ng China ang ating mga bangka, matinding hangin naman ang ipinalasap sa atin ng kanilang Chinese Navy helicopter sa Sandy Cay 3 habang nagsusuri sa lugar ang BIFAR at ang mga marine scientists ng University of the Philippines Diliman Institute of Biology. Sa video na inilabas ng BIFAR, makikitang umaaligid sa malapitang distansya ang People's Liberation Army Navy helicopter na may tail number 57 sa taas ng Sandy Cay 3 at 4 at minomonitor ang aktibidad ng research team ng Pilipinas. Ayon sa BIFAR personnel, natakot ang mga marine researcher matapos na lumapit ang helicopter ng China 50 feet lamang ang layo mula sa ground sa loob ng 10 minuto. Ang crew naman ng BIFAR na nagmamando sa underwater drone ay halos malunod dahil hindi ito makalis sa tubig dulot ng malakas na hangin dala ng helicopter, ngunit naisalba ito kalaunan ng kanyang kasamahan. Nakarinig din ng research divers ng ping sounds na may 3 segundong interval habang nagdadive sa Sandy Cay 3. Dahil sa mababang pagpapalipad ng kanilang helicopter sa itaas mismo ng mga Pilipino sa loob ng 10 minuto ay nagdulot ito sa kanila ng distress ayon sa BIFAR. Ang mga kaganapan na ito ay kuhang-kuha sa video. Sa isang punto ay napadapa na lamang isang miyembro ng BIFAR at nagtakip ng mukha upang salagin ang hangin mula sa hélice ng helicopter. Dahil din sa mga nagtalsikang mga corals ay nagtamo ng galos at hiwa ang ilan nating mga kababayan.
Sa kabila nito ay nakumpleto naman ng BFAR at mga researchers ang pagkolekta sa mga sample ng mga coral sa Sandy Cay at ang nakakagulat sa kanilang nadiskubre na ang mga patay na corals doon ay mula sa ibang mga lugar at itinambak lamang doon na tila may nagpaplanong gumawa ng isla o expansion. Hindi na din naman magandang mga lagay ng bahura sa paligid ng Sandy Cay. Wala na rin ang mga malalaking isda na isang indikasyon ng sobra-sobrang pangingisda. If in the next foreseeable years or immediately from here onwards, there will be a consistent monitoring, but there will be an actions to manage these resources. Nagbigay din ng pahayag tungkol dito si Commodore J. Tariela, ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea. Our approach includes not just the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, or even the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We also take recommendations from the academic, particularly those who are really authority when it comes to science. Hindi kagaya sa naging misyon sa Sandy Cay, puro tauhan ng military ang kasama sa resupply boat sa BRP Sierra Madre, kabilang ang tinira ng water cannon noong Sabado lamang. Kahit ikinawasak ito ng mga resupply ships ng Pilipinas at ikinasugat ng ilan nating mga Navy personnel, hindi ito maaaring gawing basehan ng pagsasampa ng bagong arbitration case laban sa China. Ang sabi ng tribunal, this is a military activity outside the jurisdiction of the tribunal. Mas maigi umano na ilipat na ang pangangasiwa sa Ayungin Shoal sa Philippine Coast Guard mula sa AFP. Gagawin dapat natin ngayon, convert our presence there into a civilian presence. Pag hininto tayo from bringing in materials, construction materials, that's the time we go back. Dahil kapag hinarang pa muli ng China ang ating Philippine Coast Guard ay maaari nang magsampa ng panibagong kaso ang Pilipinas sa UNCLOS para na rin makahingi tayo ng danyo sa mga naging pinsala sa ginawang pag-atake ng China sa Pilipinas. At kahit ayaw magbayad ng China, may paraan ng ating gobyerno para maningil. Awarded, how do we collect it? Then we just offset it against our loans to China. Ayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio, maaari umano nating i-offset ang danyo sa utang natin sa China. Patuloy ang panghaharas ng China at maaaring magpatuloy pa ito sa mga susunod pang araw. Palubha ng palubha ang ginagawa ng China at kung hindi babaguhin ang strategiya laban sa kanila ay baka mas malala pa ang kanilang gawin. Marami nang naisampang diplomatic protest sa China pero sadyang nagmamatigas sila at walang balak na magpatalo. Sa ngayon, ang Pilipinas pa ang inaakusahan nilang pumapasok sa kanilang teritoryo at nagpapasimula raw ng gulo. Nararapat nang magpakita ng katigasan ng Pilipinas para makita ng China na lumalaban din pala tayo. Kung pawang pagsasampa ng protesta ang gagawin natin, walang mangyayari. Patuloy na mangharas ang China at baka hindi na tubig ang isasaboy nila sa mga Pilipino kundi mga bala na ng baril. Nararapat namang magkaisa ang mga Pilipino laban sa panghaharas ng China. Dapat maging handa sa lahat ng oras ang lahat. Huwag isusuko ang teritoryo ng Pilipinas kahit isang dangkal. Ipaglaban ang sariling pag-aari dahil atin ang West Philippine Sea. Pati ang Sandy Cay ay nais na ding angkinin ng China noon pa man. Kung matatandaan noong taong 2017, nag-deploy ang China ng mga barko ng kanilang Navy at Coast Guard sa mga sandbars sa pinag-aagawang mga teritoryo sa South China Sea. 3 barko ng Chinese Navy, isang Coast Guard vessel at 10 bangkang pangisda ang nagsimulang lumigid-ligid sa Sandy Cay noong Agosto 12, 2017. Mayroon ding grupo ng mga mangisdang Pilipino noong panahong iyon, ngunit nang umalis sa mga ito, nanatili pa rin doon ng mga Chinese. Isa ring diplomat ng Pilipinas na ayaw na mapangalanan ang nagsabing nag-aalala ang China na baka magtayo ang Pilipinas ng struktura sa mga nasabing sandbars. Sa isang government security report rin na nabasa ng Associated Press, nakasaad na pumosisyon sa Sandy Cay ang mga Chinese Navy ships na may bow numbers 504, 545 at 168, isang Chinese Coast Guard vessel na may bow number na 46115 at 10 Chinese fishing vessels.